Ngayon ay pagpapatuloy natin ang pangalawang bahagi ng Master's Plan at ang mga prinsipyong ginamit ni Jesus sa kanyang disciples. Nasa pang-apat na tayong prinsipyo at ito ay ang pagkakaloob. Tingnan natin ang mga ipinagkaloob ni Jesus sa mga alagad. Basahin natin yan sa 1:20-21-23. Muling sinabi ni Jesus, "Sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong isinugo ako ng Ama, isinusugo ko rin kayo." Pagkatapos, sila'y hiningahan niya at sinabi, "Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo." Ibig ni Jesus na sundin siya ng mga alagad, kaya sa pagkilala nila sa katotohanan, alam niya na mas matutuklasan nila ang mas malalim na karanasan ng kanyang Espiritu. Sa pagtanggap nila ng banal na Espiritu, ay malalaman nila ang tunay na pagmamahal ng Diyos sa isang naliligaw na mundo. Kaya naman ang kanyang mga hiling sa pagdidisciple ay tinanggap nila ng walang pasubali. Naunawaan ng mga alagad na hindi lamang sila sumusunod sa isang batas, kundi sila ay tumutugon sa isang pagmamahal na lubos mula kay Jesus na handang ibigay ang buong sarili para sa kanila. Dito ay pinagkaloob ni Jesus ang una, kanyang kapayapaan. 1:16-33. Sinabi ko ito sa inyo upang sa inyong pakikipag-isa sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Magdaranas kayo ng kapighatian sa sanlibutang ito. Ngunit tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. At sa Mateo 11:28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahirapan at lubang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Ayon sa mga talata, napagtagumpayan na ni Jesus ang sanlibutan. Mula sa kanya ay makakaasa sila ng kapayapaan. Pangalawa, kanyang kagalakan. Ipinagkaloob niya sa kanila ang kanyang kagalakan kahit na naghirap siya at nagdusa dahil sa ating mga kasalanan. Mababasa sa 1:15-11. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang mapasa inyo ang kagalakan ko at nang sa gayon ay malubos ang inyong kagalakan. At sabi pa niya noong kausap niya ang Diyos Ama, sabi sa 1:17-13, "Ngunit ngayon, ako'y pupunta na sa iyo at sinasabi ko ito habang ako'y nasa sanlibutan pa upang mapuspos sila ng aking kagalakan." Pangatlo, ibinigay niya ang kanyang kaluwalhatian at kaharian. At mababasa natin yan sa 1:17-22. Ibinigay ko na sa kanila ang kaluwalhatiang ibinigay mo sa akin upang sila'y ganap na maging isa, tulad mo at ako na iisa. Ipinagkaloob niya ang kanyang kaluwalhatian na nasa kanya noon bago pa nilikha ang sanlibutan upang ganap silang maging isa tulad ni Jesus at ang Diyos Ama. Sa Lucas 12:32, "Huwag kayong matakot, munting kawan, sapagkat ikinalulugod ng inyong Ama na ibigay sa inyo ang kaharian." Lahat ay pinagkaloob ni Jesus. Wala siyang itinira sa kanyang sarili sapagkat pati buhay niya ay inialay niya. Grabe, yan ang tunay na pagmamahal. Kapag ito ay makasarili, hindi ito pagmamahal. At sa madaling salita, kung anong meron si Jesus, meron din ang mga alagad. Dito ay pinaunawa ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talatang 1:3-16. Basahin natin. "Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan." Ganyan talaga ang pag-ibig. Ito ay palaging pagbibigay ng sarili. Kapag ito ay self-contained, hindi ito pag-ibig. Sa ganitong kahulugan, malinaw na itinuon ni Jesus sa kanyang mga alagad ang ibig sabihin ng gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Nangangahulugan ito na ibinigay ng Diyos ang lahat ng mayroon siya sa mga mahal niya, maging ang kanyang bugtong na anak. At para sa anak, sa pagkakatawang tao ng pagmamahal na iyon, nangangahulugan ito ng pagtanggi sa kanyang sariling karapatang mabuhay at ibigay ang kanyang buhay para sa mundo. Kapag ang anak ay nilagay sa lugar ng mundo, dito lamang maaaring simulang maunawaan ng isang tao ang krus. Ito ang pagsasakatuparan ni Kristo upang ipakita sa lahat ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos. Dito niya na ipapahayag ang sarili sa walang katapusang paraan.
Kung paanong ang tao sa pamamagitan ng kanyang kasalanan ay kailangan mamatay sa pagkakasala, gayon din naman ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang pagmamahal ay kailangang ipadala ang kanyang anak upang mamatay sa ating lugar. Mahalagang maunawaan natin sa parteng ito na tayo ang nararapat na mamatay sa krus upang bayaran ang ating mga kasalanan. Subalit dahil sa pag-ibig sa atin ng Diyos upang iligtas tayo sa kapahamakan, siya na mismo na Diyos na banal ang gumawa ng paraan at ialay si Jesus na kanyang bugtong na anak upang tayo ay maging malinis sa pamamagitan ng banal na dugo ni Jesus na siyang naghugas sa ating mga kasalanan. Sabi sa 1:15-13, ang pinakadakilang pag-ibig na maaaring taglayin ng sinuman para sa kanyang mga kaibigan ay ang ialay ang kanyang buhay para sa kanila. Kaya naman, hindi siya nawala ng pagkakataon na iparamdam sa kanyang mga tagasunod ang sobrang pagmamahal ng Diyos sa isang naliligaw na mundo. Lahat ng kanyang ginawa at sinabi ay dahil sa kanyang malaking pag-ibig. Ang kanyang buhay ay paghahayag lamang sa panahon ng walang hanggang layunin ng Diyos na iligtas ang kasangkatauhan mula sa kasalanan. Ito ang kinailangan matutunan ng mga alagad, hindi ang teorya, kung hindi sanayan ang kanilang sariling gawin din sa iba ang mga ginawa ni Kristo sa kanila. Lahat ay nasaksihan nilang isinagawa ni Jesus sa kanilang harapan sa maraming paraan araw-araw. Kahit kadalasan ay masakit at mahirap tanggapin ang mga demonstrasyon niya tulad ng paghuhugas niya ng kanilang mga paa. Basahin natin yan sa 1:13. Bisperas na noon ng Pasko, alam ni Jesus na dumating na ang takdang oras ng kanyang pag-alis sa daigdig at upang bumalik sa Ama. Mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa daigdig at sila'y minahal niya hanggang sa wakas. Alam ni Jesus na ibinigay na ng Ama sa kanya ang buong kapangyarihan at alam niyang siya'y mula sa Diyos at babalik sa Diyos. Kaya siya'y tumayo mula sa hapag, nagalis ng panlabas na balabal at nagbigkis ng tuwalya sa baywang. Pagkatapos, naglagay siya ng tubig sa palanggana at sinimulang hugasan ng mga paa ng mga alagad at punasan ng tuwalyang nakabigkis sa kanyang baywang. Minahal ni Jesus ang kanyang mga alagad hanggang sa wakas. At basahin natin yung chapter 1, 14-17. Kung ako nga ang Panginoon at Guro ninyo ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din ninyo hugasan ng mga paa ng isa't isa. Binigyan ko kayo ng halimbawa upang inyong tularan. Pakatandaan ninyo, ang alipin ay hindi nakakahigit sa kanyang Panginoon, ni ang sinugo kaysa sa nagsugo sa kanya. Ngayon alam na ninyo ito, pinagpala kayo kung ito'y gagawin ninyo. Hindi nila makaligtaan ang ibig niyang sabihin at ito ay pagpapatunay ni Jesus na more than willing siyang hugasan lahat ng pagkakasala ng ibig, palataya at sumusunod sa kanya. Sa verse 16, ipinarating ni Jesus ang pagiging servant leader sa kanyang mga alagad. Maraming nasaksihan ng mga alagad kay Jesus. Nasaksihan nila kung paano tinatuwa ng kanilang guro o ni Jesus ang kanyang sarili sa maraming bagay, tulad sa mga kaginawaan at kasiyahan ng mundo kung saan sila ay naging alipin nito. Nasaksihan nila kung paano tinanggihan ni Jesus ang mga bagay na kanilang pinahalagahan, tulad ng pisikal na kasiyahan, popularidad na may kasamang papuri at katanyagan. Samantalang ang mga bagay na hangad nilang makatakas sa kahirapan, kahiyan, kalungkutan at maging kamatayan ay kusang loob niyang tinanggap alang-alang sa kanila. Habang pinagmamasdan nila, siya'y naglilingkod sa may sakit, inaaliw, ang nalulungkot, at ipinapangaral ang ebanghelyo sa mga maralita o mahihirap. Malinaw na ipinakita ng Panginoong Hesus na ang pagiging alagad at ang pagbibigay ng sarili para sa serbisyo ay wala sa liit o sa laki ng sakripisyo, kapag ito ay ginawad mo para sa kaluwalhatian ng Diyos. Hindi man gaanong naunawaan ng mga alagad dito noong panahon nila, ramdam nila kung gaano kalalim ang katuruan at pagmamahal ni Jesus.
Pangapat, pinagkaloob ni Jesus ang banal na Espiritu. Gayunman, mula sa kanilang sariling kasiyahan, kailangan matutunan ng mga disipulo sa mas makabuluhang paraan ang kaugnayan ng Espiritu sa katauhan ng kanilang Panginoon. Siyempre, alam ni Jesus ang pangangailangang ito. At sa makawatuwid, ay mas partikular na nagsalita siya tungkol dito habang ang mga araw ng pananatili niya dito sa mundo ay malapit na matapos. Hanggang sa puntong ito ay lagi niya silang kasama. Siya ang naging tagapag-aliw nila, kanilang guro, ang kanilang gabay. Sa pakikisama sa kanya, nalaman ng mga alagad ang tapang at lakas. Nadama nila sa kanya, posible ang lahat. Pero ang problema nila ay pabalik na si Jesus sa langit. Sa ganitong kalagayan, kailangan ipaliwanag ni Jesus sa kanila kung paano sila magkakaayos pagkatapos niyang umalis. So sa panahong ito, sinabi ni Jesus sa kanila ang tungkol sa Espiritu bilang isa pang tagapag-aliw. Isang tagapagtaguyod, isang patnubay, isang nakatayo sa kanilang tabi, isang tao na magdadala sa eksakto at parehong lugar na kahariang hindi nakikita at pinuno ni Jesus sa kahariang kanilang nakikita. Nadarama nila sa presensya niya na may katawang tao. Tulad ng paglilingkod niya sa kanila sa loob ng 3 taon. Ngayon ay gagabayan sila ng Espiritu sa lahat ng katotohanan. Ano ba ang mga katotohanan na ito? Una, ay ipapakita niya sa kanila ang mga bagay na darating sa hinaharap. 1:16-13. Ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Sapagkat ang sasabihin niya ay hindi mula sa kanyang sarili, kundi ang kanyang narinig. At ipahayag niya sa inyo ang mga mangyayari sa hinaharap. Pangalawa, ay ituturo niya sa kanila ang kailangan nilang malaman. 1:16-15. Ang lahat ng sa Ama ay sa akin. Kaya ako sinabing tatanggapin ng Espiritu ang mula sa akin at ipahayag niya ito sa inyo. Pangatlo, tutulungan silang manalangin. Roma 8:26-27. Gayun din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Kaya't ang Espiritu ang namamagitan para sa atin at dumaraing sa paraang hindi natin kayang sambitin. At ang Diyos na siyang nakakasaliksik sa puso ng tao, ang siyang nakakaalam kung ano ang kalooban ng Espiritu. Sapagkat ang Espiritu ang namamagitan para sa atin, ayon sa kalooban ng Diyos. At basahin natin yan sa 1:14-26. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko, ang siya magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Hindi matanggap ng mundong itong katotohanan ito, sapagkat hindi nito kilala si Jesus, ngunit kilala siya ng mga alagad, sapagkat siya ay kasama nila at sa Espiritu. Siya ay patuloy na makakasama nila magpakailanman. 1:14-17. Siya ang Espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat siya ay hindi nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya ay nasa inyo at siya ay mananatili sa inyo. Ang banal na Espiritu ay eksaktong katulad ni Jesus sa ministeryo niya sa kanyang mga alagad. Kaya kung titingnan ito mula sa ganitong pananaw, mas mabuti para kay Jesus matapos ang kanyang gawain na bumalik sa Ama at ipadala ang banal na Espiritu upang pumalit sa kanya. Basahin natin 1:16-7. Subalit sinasabi ko sa inyong katotohanan, ang pag-alis ko'y sa ikabubuti ninyo, sapagkat hindi paparito sa inyo ang patnubay kung hindi ako aalis. Ngunit pag-alis ko, isusugo ko siya sa inyo. Ang sinasabing patnubay at ang isusugo sa talatang ito ay yung banal na Espiritu. Ang ipinangako ni Jesus na siya ay mananatili sa kanyang mga alagad ay mababasa natin yan sa mga gawa 1:4-5. Samantalang siya ay kasama pa nila, pinagbilinan sila ni Jesus, huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Sa halip, hintayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko na sa inyo. Si Juan ay nagbautismo sa tubig, ngunit di magtatagal at babautismohan kayo sa Espiritu Santo. Basahin natin ang mga gawa 1:7-8. Sumagot si Jesus, ang mga panahon at pagkakataon ay tinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan.
At hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan yon. Subalit, tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo. At kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. At natupad ang pangakong Espiritu sa kanila. Mababasa natin yan sa mga Gawa 2:4. Walang ano-ano'y may ingay na nagmula sa langit, na tulad ng ugong na malakas na hangin, at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang parang mga dilang apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. Gayunpaman, hindi ito natapos doon. Mula rito ay lumitaw na ang buhay na puspos ng Espiritu at tinanggap bilang pamantayan ng karanasan ng mga Kristiyano, bagaman hindi ito naging realidad sa lahat. Sa banalit sabi, naging normal sa mga unang Kristiyano ang maging puspos ng Espiritu. Tulad sa mga Gawa 4:7-10, pinatayo nila sa harap ang mga apostol at tinanong, sa anong kapangyarihan o sa kaninong pangalan ninyo ginagawa ang bagay na ito? Sumagot si Pedro na puspos ng Espiritu Santo, mga tagapanguna at mga pinuno ng bayan, kung sinasyasat ninyo kami ngayon tungkol sa kabutihang ginawa namin sa lumpong ito at kung paano siya gumaling, nais kong malaman ninyong lahat at ng buong Israel na ang taong ito ay nakatayo sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesucristo na taga Nazaret na inyong ipinako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos. Paano natupad ng mga alagad ang utos ng kanilang Panginoon ng may kagalakan at kapayapaan? Kinailangan nila ng tunay na karanasan ni Kristo at ang kanilang buhay ang mapuspos ng kanyang presensya sa pamamagitan ng banal na Espiritu. At dahil sila ay mga saksi ni Jesus, ang pag-iebanghelyo ay naging isang gawaing nagdulot sa kanila ng lubos na kasiyahan. Ito ay isang bagong karanasan kung saan ang kapangyarihan ay hindi mula sa kanilang kakayanan, subalit mula sa Espiritu na pinagkaloob sa kanila. Ang buhay ng mga alagad ay umikot sa paligid ng katauhan ni Jesus. Ang kanyang paraan ay ang kanyang buhay. At gayon din ang dapat mangyari sa kanyang mga tagasunod. Ganon din sa atin. Dapat nating taglayin ang kanyang buhay sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Kung nais nating gawin ang kanyang gawain at isagawa ang kanyang pagtuturo. Ano man ang gawain para sa Panginoong Diyos na hindi niya taglay ang Espiritu ng Diyos o wala sa kanya ang banal na Espiritu ay walang kabuluhan. Kung paanong Espiritu ni Kristo sa atin ay nagtataas sa anak, sa pamamagitan lamang nito natin mailalapit ang mga tao sa Diyos Ama. Hindi natin maaaring ibigay ang isang bagay na hindi natin taglay sa ating sarili. Ang mismong kakayahan na pagbibigay ng buhay natin para kay Kristo ang patunay ng pag-aari niya tayo. Ang conviction ng Espiritu ng Diyos sa atin ay upang ipakilala si Kristo sa lahat. Tinalikuran na natin ang ating sarili para kay Kristo at sa pagtalikod na ito, ibinibigay natin ngayon ang ating buong sarili sa paglilingkod at katapatan sa ating Panginoon. Ito ang paraan ng pag-ebanghelyo ni Jesus na nakita lamang noon ng kanyang iilang alagad. At sa pamamagitan nito, naging kapangyarihan sila ng Diyos upang mapagtagumpayan ang mundo. Ngunit hindi lamang magtatapos ito dito. Kailangan mag-reflect sa ating pamumuhay si Jesus upang makita siya ng lahat ng tao. Tangi ang mga sumunod kay Jesus sa buong paraan ang nakarating upang malaman ang kaluwalhatian ng karanasang ito. Ang mga sumunod sa malayo, tulad ng mga karamihan, gayon din ang mga taong matigas ang ulo na tumangging lumakad sa liwanag ng kanyang salita, tulad ng mga Fariseo, ay hindi maririnig ang tungkol sa gawain ng isang patnubay, ang tagapag-aliw o comforter o ang banal na Espiritu. Tulad na nabanggit noon, hindi tinapon ni Jesus ang kanyang mga perlas sa harap ng mga taong umaayaw nito. Maaari ninyong tanungin ang sarili nyo, pupuso ba akong sumusunod kay Jesus? Magandang pagbulay-bulayan natin
ng regular ang mga bagay na ito, isang paraan ng pag-self-check sa ating sarili bilang mananampalataya at tagasunod ni Kristo. Pagpapatuloy po natin ang part 3 ng topic na ito sa susunod na linggo, at panalangin ko na sana ay nasusundan ninyo ang bawat principles na ating tinatalakay sa ating pag-aaral sa discipleship. Hanggang sa susunod nating pag-ikita, God bless.